Mamamatay akong hindi nasisilayan ang bukang liwayway ng aking inang bayan. Kaya makakita, batiin niyo siya. Huwag ninyong lilimutin ang mga nalugmok sa dilim ng gabi. Nay! Nay! Nay, si Basilio to! Nay, ano ba? Nay! 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 Ano yun? Kayo po ba si Kapitan Tiago? Ang Salamin Kabagong ay kasama ng Salamin Kabaw. Kuha! Marcelo! Kuha! Si Padre. At ang salamin ay maaaring masabi na ito ay... Maaaring sabihin. Talaga? Kasi kailangan sakto eh. Hindi mo pwedeng intindihin na lang. Basilio! Aprobado! Marcelo! Bagsak! Ulitin mo ang taon na ito. Nung Basilio. Sobresaliente. Talino talaga ni Basilio. Siya, pumunta ka ng Ateneo. Ayon sa batas ni Gayusa, ang presyon at ang temperatura ay may tuwirang relasyon. Nakakuha ba yung klase? Si Padre. Basilio, mahusay. 2 buwan na lang, Tay. Magiging doktor na ako. Magaling anak. Oo nga. Pero Tay, may gusto po akong sabihin sa inyo. Ano naman yun? Ibig ko pong pakasalan si Huli. Opo ka, Basilio. Alam mo, ikaw ang gusto kong pagtatalumpati sa araw na katapusan. Maraming salamat po. Si Don Simon? Ngunit, sino si Ibarra? Ang namatay? O ang nabuhay? Matutulungan ko ba po kayo, senyor? 13 taon na po ang nakalipas nang tinulungan niyo din po ako dito. Noong inilibing niyo ang ina ko. Sasaya po ako kung mapaglilingkuran ko kayo. Sino ko sa akala mo, ha? Isang taong banal. Isang tao na sa paniniwala ng lahat ay wala na. Ngunit sa akin ay hindi. Isang taong dinaramdam ko ang sinapit na kasawian. Hawak mo ang lihim na maaaring mapagbagsak sa akin at makakawasak sa aking mga balak. Ano ang halaga ng tao ng maaaring mapagbagsak sa akin?
Walang alam nandito ako. May sandata ako. Ikaw wala. Masasabi nila ka ang kagagawan ng tulisan ng pagkamatay mo. Gayunman, hayaan kitang mabuhay dahil alam kong hindi ko ito pagsisisihan. Tulad ko, mayroon ka ding dapat singilin sa lipunan. Oo nga, ako ang tumulong sa iyo 13 taon na nakaraan. Yung pagpapahalaga sa isang taong yumayakap sa kamatayan para sa akin. Naglagalag ako sa buong mundo para makahanap ng kayamanan. Kahit anong hirap dadanasin ko rito, bumalik ako para wasakin ang sistemang ito. Madaliin ang pagkabulok, ihagas sa bagin ang buong kahangalan nitong tinutungo. Pinatulan na nito sa sarili. Hindi ko ibig mamatay hanggat hindi ko nakikitang nagkadurog-durog ito sa kaililiman ng bangin. Ilang beses kong gustong lumapit sa inyo ni na makaraigit isagani. Ito ang dahilan kung bakit hayahan kitang mabuhay. Hinahangad ang pamahalaan ang Espanyolisasyon. Ito ang dahilan kung bakit gusto kong mabuhay. Ginoo! Malaking bagay ito. Pero ibig ko pong sabihin na kakayahin ko yung hinihiling niyo sa akin. Kaya lang naman ako sumasang-ayon sa pagturo ng Kastila. Ay dahil sa palagay ko, makakatulong na sa pagkatuto. Tulad na lamang sa pagkatuto ko bilang isang doktor. Sa pagpapagaling sa mga karamdaman ng katawan. Anong karamdaman ng katawan kumpara sa karamdamang moral? Anong kamatayan ng tao kumpara sa kamatayan ng lipunan? Hindi naman lamang ganon iyon. Ginagawa ko lahat ng makakaya ko upang maiya ako ng bayan ko mula sa guho ng nakalipas. At anong ginagawa mo alang-alang sa inyong ina at kapatid? Sapat na ba dinadalaw mo rito at parang babaeng ngumingoy sa isang babaw ng puntod? Ano bang gusto niyo gawin ko? Habulin mga nagnakaw ng katarungan sa kanila? Mapapasama lang ako kung basta-basta akong susugod. At kung tulungan kita, Walang paghihiganti ang makakapagpabalik sa paghimas ng aking muka mula sa aking ina, sa mga ngiti ng aking kapatid. Hayaan na nating mamaya pa sila. Ano bang mapapalanayan sa paghihiganti? upang maiwasan maranasan ng ibang taong nalidanas mo. Siya, pag-isipan mo ito. Kung ibig mong pag-usapan mo ako, puntahan mo ako sa bahay ko sa Esponda. Kapag naging doktor na ako at nakasal na tayo, hindi nakakailangan ng iyong ama ng mga lupain sa kanya. Pagbalik ni Ama, pakisabi na lang po na punta na ako sa Kolehiyong Kastila. Sige po, Ingo. Pipe! Pipe! Ano? Nadukot si Kabesang Tales? Oo, si Kabesang Tales. Ko, Sus Mariosep! Sus Mariosep! Sus Mariosep! Alam niyo ba, madalas na binibigay ng Diyos sa mga bagay na yan sa mga taong makasalanan. O kaya naman doon sa mga may kaanak na makasalanan na, ewan ko ba, sa halip na tulungan sila maging malapit sa Diyos, o kaya naman maging mas madasalin. Ay nako, kung ano-ano ginagawa. Sus Mariosep. Isipin niyo na lang ha, yung batang iyan, batang babaeng malapit na ikasal, pero hindi marunong magdasal. Ay, nakos, Maria. Tapos, hindi niya pa mabigkas ang abagi noong Maria nang hindi tumitigil sa sumasa iyo. Ay, Jesus, kahihiyan nga naman. Pero ito pa,
hindi nga alam ang Oremus Gratiam at binabanggit ang mentibus sa halip ng mentibus? Ay! Talaga naman, kahit sino ba namang makarinig yan sa sinasabi niyang batang yan ay iisipin na suman sa ibus ang sinasabi niyang batang ere. Ay, sus Mariosep. Ay, nako. Sus Mariosep talaga. Pero ha, Lunes, tingin ko maganda na rin na nadukot yung amay niya eh. Kasi matuturuan ko siyang magdasal. Tama yan. Ay, ano ba ba kumari? Bumalik ng kasintahan ng huli. Talaga? Oo. At gagamitin niya yung naipon nila para ipambayad sa utang niya. Ay, sus Mariosep! Tingin ko talaga habang buhay mawawala sa landas yung batang iyan. Nako. Ay, nako. Tay! Pinakulan na po ako! Nasaan si Huli? Tay, anong nangyari? Nasaan si Huli? Tay! Nasaan si Huli? Nasaan si Huli? Nasaan si Huli? Del Barrio, ano pang gusto mo sa akin? Kabesang Tales, kailangan mong umalis dito pagkatapos ng 3 araw. Sapat na ba ang aking baril para pananggalang sa mga tulisan? Yung mga pasil-pasil lang, malayo ang abot. Huwag kang mag-aalap, Tales. Malayo ang abot ang aking revolver. Ay, Diyos mio! Lumaki na rito tulad ng isang kabuting itinanim ng tikbalang ang kahabag-habag na batang iyan. Biruin niyo ba naman? 50 beses na kayo pinaulit sa kanya ang librito, ngunit wala ka pa rin sumisilid sa kanyang utak na kahit na ano, Sus Maria! Kung ayaw ninyo ng alas, tubog, o batong huwad, ito na ang mga brilyante. Ay, magkano po yung singsing na yan? 3,000 piso. Ay, Sus Mariosep! Masdan ninyo sa pamamagitan ng isang bughaw na batong ito. May papatapon ang isang tao, ang kanyang kaaway, ang isang ama ng tahanan, ang isang manliligalig ng bayan. Sa pamamagitan ng isang dugo ng puso, maaari itaguyod ng kalayaan. Makabalik ang isang lalaki sa kanyang tahanan, makabalik ang isang anak. Taglay ko rito, parang isang kahon ng isang doktor, ang buhay at kamatayan, ang lason at gamot. Sa isang dako, malulunod sa luha ang mga mamamayan ng Pilipinas. Ngayon, sinong gustong bumili? Wala po kayong ipagbili sa akin? Ipagbili ko lang lahat ng alahas namin. At ang relikaryo ni Maria Clara, Siya nga pala, nakalimutan ako. isa po yung relikaryong may esmeralda at brilyante. Ginamit po yun ng kaibigan ko bago siya magmongha.
Nagugustuhan ko ang hugis. Magkano? Nagugustuhan ko ang delikaryo. Ibibigay ba ninyo ng 100? 500 piso? Ibig ba ninyong ipagpalit ng iba? Pumili na kayo. 500 piso. Kung ako, iingatan ko yan tulad ng isang banal na alaala. Sinasabi ng mga nakakita na si Maria Clara ay napakapayat na daw at mamamatay na isang santo. Pinupuri siya ni Padre Salvi. Ito marahil ang dahilan kung bakit hindi ito ipinagbili ni Juli at mas pinili pa niyang isang laang sarili. Kung ipinapahintulad mo po ako, pabalik muna ako ng bayan para makapagpaalam sa aking anak. Pabalik po ako bago gumabi. Sige. Hoy! Ikaw! Ano? Pinalayas ka sa lupa mo, no? Nasaan na kaya si Tales? Patuharin po ninyo ako sapagkat ninakawan ko kayo ng talagang inyo. Gayong kayo ay nasa aking tahanan. Ngunit itinutulak ko po kayo ng pangangailangan at bilang kapalit ng inyong revolver, iniiwan ko sa inyo ang relikaryong ibig na ibig ninyo. Kailangan ko ng sandata at lisan ako upang sumanib sa mga tulisan. Itinatagubilin ko po, huwag na kayong magtuloy sa inyong lakad. Sapagkat kung sakaling mahulog kayo sa aming mga kamay, dahil hindi ko kayong panuhin, hihingan namin kayo ng hindi munting panubos. Telesforo Juan de Dios. Hoy! Ikaw! Ano? Pinalayas ka sa lupa mo? Ay! Nagtagpuan ko na sa wakas ang taon aking hinahanap. Tales! Lumabas ka dyan, tulisan! Mahusay, Padre. Pwede na yan. Salamat po. Huwag ka mag-alala, Padre Sibila. Maaga pa. Makakabawi ka man. Padre Camora. Hindi ka naman gaano na huli, no? Pasensya na, Padre. Nagsimula na kami. Ano bang itinatayanin niya? Ang kaunlarang intelektual ng mga Pilipino. Ang wikang Kastila. Tama ka dyan, Camora.
Ay, si Kristo maglaro! Yemas! Yemas! Sigurado na ang tira kung di man sa kudilyo! Pambira naman. Pinatalo mo pa sa tawag! Yemas! Kahit si Kristo maglaro! Pambira. Ginoong Simon, gusto mo bang palitan si Padre Camora? Maaari mong itiyak yung mga alas, mga brilyante. Hindi problema sa akin yun. Kayo, anong itataya ninyo? Kami? Ang Kapitan General, kaya niyang itaya kahit anong magusto niya. Pero kaming mga multireliyoso, mga saserdote, magbabayad kayo ni Padre Irene ng mga kawanggawa, mga panalangin, mga kabutihan. Alam mo, Don Simon, ang kabutiang taglay ng isang tao ay hindi tulad ng mga brilyante o mga alahas na pwedeng isalin sa iba't ibang kamay, ipagbili o muling ipagbili. Ito'y nakataan sa iisang tao, katangiang likas na taglay. Kontento na ako, estonses na bayaran ninyo ako ng mga salita. Kayo, Padre Sibila, sa halip na bigyan mo ako ng halagang 5 piso, sabihin ninyo sa na lang, itinatakwil ko ng 5 araw ng kalaliteran, pagpapakumbaba, magiging masunurin. At ikaw naman, Padre Irene, itinatakwil ko ng kalinisan, magiging mapagbigay at iba pa. Makikita ninyo, maliit lang ito. Samantalang ako, mga brilyante, ibibigay ko. At ito, bibigyan ako ng 5 ibayo, 5 araw sa karsel, 1 solo, 5 buwan, 1 kodilyo, 1 utos na pagpapatapon. Sabihin na natin, 1 utos sa Guardia Civil para sa tahasang pagbitay habang inihahatid ang aking tao sa pagtatapo ng bayan. Don Simon, ano naman po ang mapapala ninyo dyan? Marami. Sawa na akong makinig tungkol sa kabutihan. Gusto ko ang lahat ng kabutihan na nasa mundo isilid sa isang sako at itapon sa dagat. Kahit gamitin kong pabigat ng lahat ng aking brilyantes. At ang pagpapatapan at tahasang pagpatay? Para lilisin ng bansa at sirain ng lahat ng masamang binhi. Mabuti na lang may tulisan sa bundok kaysa nasa bayan. Tulad mo. Tulad ko. Tulad natin. Maging prangka tayo sa isa't isa. Total, wala namang Indio dito. Ang masama, hindi alam ng tao ay tayo'y tulisan. Kapag nalaman ng tao na tayo'y tulisan at nagtago tayo sa bundok, iyon ang araw ng kaligtasan ng bansa. Gayon, makakapaglaro ang ating Kapitan General na walang abala sa kanyang sekretaryo. Siya nga pala. Ano meron dyan? Meron. Nandali lang kami lang. Kami ikaw lang ang aking na humingi ang mahinulot para bukas sa pandemya ng wingang hila. Mga bulag! Isa itong pag-aalsa! Pag-aalsa? Oo! Nangungunuan ito ang iyong kabataan na binabananangan ng hanging borhista at hamansado. Kasama dito si Isagani. Medyo magulo yung ulo. Estudyante ko siya. Kontento ako sa kanya. Yemas, kontento rin siya sa sarili niya. Muntik na nga kami magsuntukan sa bapor. Kasi tinulak pa naman ako. Isa na si Masilio. Wala akong nalalaman sa Basilyong iyan. Kung nandito lang sana si Padre Salvi, baka meron siyang masabi tungkol dito. Pero wala namang ebidensya laban sa kanila. Makatarungan naman ang hinihiling nila. Bakit pa sasamain ang loob ng kabataan na maaaring magpunta sa pag-aalsa? Pero hindi dapat matuto ang mga Indio dahil makikipagtalo sila sa atin. Hindi dapat sila makipagtalo. Dapat sila ay sumunod at magbayan. Sa totoo lang, wala naman natin ituro ang wikang Kastila nang walang piligid. Para hindi malaman na parang nagpatalo tayo, dapat ikasiyan natin ito.
Imbes na gumawa tayo ng pundasyon ng kamangmangan, dapat gumawa tayo ng pundasyong matibay. Tulad ng pundasyon ng hustisya, gawin nating halimbawa ang mga Jesuita. Wops! Padre Fernandez. Franciscano muna, wag lang Jesuita. Jesuita? Kain na po! Uy! Siya, dapat tiyatalakay ang mga mabibigat habang nanghihimagas. Ang hindi na yung nanawan. Pagpatuloy natin bukas. Kataas-taasan. Dumating na po ang anak ng Cabezang Tales para idulog ang palayaan ng tungkol niya. Karamba! Wala na bang katahimikan dito? 3 araw na po. Ay, demonyo! Ito nga pala ang pinunta ko dito. Para itaguyod ng petisyon ng dalagang iyon. Siya! Makuha niyo na. Pagkatapos nun, di na nila naman sabi na tayo ay hindi mapagpatawad at mahabagin. Ano na, kain na tayo.